Kung ang isa ka tao hindi isa magtikyop halin sa evil pagkadto sa paghimo sing maayo, imo makita iya naghinulsol ang Dios, naghihatagan sa sing kabuhi. Man is most free when he is controlled by God alone. Magasunod ta. Thou shall not follow, repeat after me, thou shall not follow a crowd to do evil. Balikon ta. Thou shall not follow a crowd to do evil, neither shalt thou speak in a cause to decline after many to rest judgment. Ang kitag Logos Bible nagsiling, you shall not associate, mas kugunta, you shall not associate with the multitudes for evil. You shall not join yourself with the multitude to turn aside with the majority so as to shut out judgment. May ang SIB, ang nagsiling, you are not follow the majority in doing wrong. And you are not to testify illusion so as to follow the majority and pervert justice. Sa Ilonggo nagsiling. Mas kugunta, hindi ka mo magsunod sa kadaman sa paghimo sing malain. Kung magsaksi ka mo sa korte, hindi niyo pagtikua ang hustisya, tug kay gusto mo lang magsunod sa kadaman. Sa IPD, hindi ka mo magsunod sa kadaman sa paghimo sing malain. Kung magsaksi ka mo sa korte, hindi o pagtikua ang hustisya tungod gusto mo lang magsunod sa kadaman. Please be seated. Ini nga mensahe. Ako nagapate nga amo na ning balunon tas pihak nga kabuhi. Plakpakan naton ang Ginoo. Kagdayon, nagapasalamat gid ko nga madamo ang nagpuasa gapon. Plagpakan nato na Ginoo. Tungod kay kung madamo ang nagpalapit sa Ginoo, magadungag man ang kahibalo nga ihatag sa Dios sa sining nga topic. Tungod kay hindi lang ang paghibalo sa sining nga topic, ang pagtuon sa sining nga topic, tungod kundi ang importante sa tanan, ang pag-implementar sa sining nga topic da sa personal naton nga kabuhi. Makadto kita sa importante nga mga punto. Important points. The text supposes that we are in danger of copying the example of multitudes doing evil things. Ang kasulatan nagasiling, subong nga mga kaanakan sa Dios, subong nga mga Israelinhon, mga katawhan sa Dios, may kadilikaduhan
nga diin ang makatawan sa Dios magkopya sa example sa nagahimo sing malain. Nga, ano ang mga rason? Ngayon mo makita iya, kung kaisa ang Kristohanon, gakopya sa lifestyle sa mga tao nga nagahimo sing malain. Aton lang taon jutay ang rason. Ano ang reason? Number one, from the innate tendency to side with evil. Nga ang imo makita, nga kung kaisa, even ang mga katawan sa Diyos, nagakaintuan sa pag-upod sa kadaman nga nagahimo sing kalautan. Ining word nga innate. Anong kahulugan sini? Duna na nga pagkatao. Dala sa pagkatao. Nga kung kaisa imo makita, gakabuyo ka, there is a tendency to side with evil, together with the multitudes of people. Tungod kay may duna ta, nga evil sa sulod. We are sinners by nature, by nurture, and by heredity. Entonces, hapos ta mamagnet sa evil because may ari sa aton within us nga diin duna nga diin may elemento kagagana sa paghimo sing malaut. Kagdayon ikaduha nga rason. From the prevalent example, from the prevalent of bad example. Ano ning ito nga prevalence? Nauso na. Pirmi na ginagamit. Amo na nga, pag-abot nimo sa gitawag nga politika, bisan ano ka kabaskog nga tao, lamunon kagid sa sistema tungod kay ang sa politika nauso na ang korupsyon. Everybody say amen. Tungod sa word nga prevalence, nauso na. Gitawag pirmi ginagamit. Amo na kung kaisa, gakatintal ta sa pag-upod sa multitudes, doing evil things. Kung imo tan-awon si Asap, dira na siya ga-star sa templo sa Diyos. Sa 150 nga composition sa Salmo, upod kay David, siya isa sa mga composer sa Salmo. Pero siling pa niya, jutay siya na dakinas, to kay nahisa siya sa kadaman nga naghimo sing malaot. Nga, because of the word prevalence, nauso na. Imo makita iya, pirmi gidagamit. Napasalamat giko sa kongregasyon nga nagapangamuyo sini pirmi nga topic. Kaya ako nabatyagan nga very expansive ang pagpumuhat sa balaan ng Espiritu to explain to us the mystery of the elements of evil. Nagtawa bala na. Sang una, nauso ang may gitawag sang una, new look. Kaya ang mga babayo sang una, ang mga babae sang una, kutob gidire. Nag-abot ang new look. Dire na. Hangtod nga gi-improvise kay nauso na, nagtaas na.
Karon naabot na ang word nga TikTok. May nag-TikTok nga din, naglakat-lakat nga way na panty. Entonces, hindi na new look, hindi na TikTok, kundi do not look. Amuning uso eh. Ang word nga prevalence na uso, pirmi ginagamit. Ako nagapati, Moses was so honest. And the word that cometh forth from the mouth of Moses, echo from generation to generation sa pagpaandam sa aton, nga hindi ta mag-upod sa kadaman nga naghimo sing malaot. Everybody say amen. May isa ka tao nga napriso. Pagkapriso niya, nagpadala siya sa sulat sa iya, religious leader. Siling siya, "Dear sir, good news. Good news ha. Ari ko sa prisuhan kay napriso ko sa pangawat. Pero ang maayo nga balita, kalabanan sa membro dire, kalabanan sa napriso, upod na ton nga membro sa simbahan. We are in majority." Amo na nagkakataboy. Amo nang ang rason nga ang Kristohanon, even ang Kristohanon, gaupod sa gitawag ya, paghimo sing kalautan, tukay uso, kag prevalent ang kalautan. Nauso na nga imo makita ang mga kasimbahanan, kalabanan, gaupod sa pagtukar sa Battle of the Band. Amuning rason nga ang multitudes gaupod sa paghimo sing ibil. Makanto kita dungan. Ari example, tandu ay ram dark. Hulamon ko ang example sa aton pastor dito sa Mindanao. Hindi bala nga tandu ay ram dark. Iya gihimuan acronym. Number 1 ang letter T, nagkahulugan tanan. Ang letter A, ara. Ang letter N, na. Ang letter D, dira. Ang letter O, upod. Kag ang letter A, amo ang, kag ang letter Y, yawa. Kung imo, tanan, ara, dira, upod ang yawa. Na, dayon, iyagi hatagan, gitawag ang ano ang ram. Ang R, riuma. Ang gitawag ya, it's hapo. Ang gitawag ya, ang O, ubo. Ang I, makuha. Dason ang dark, dason ang resulta, kamatayon. Sabi mo lang, gipangamuyo nag-abot ang gitawag yakwan. Isa sa membro sa Samyanog, nag-abot, mayo ubra dito tungod kay, nangin, sulgoon siya sa royal family. Abot siya pa, ubra niya iya balay. Pero way sa nalipay, nga ang iya bana masakiton. Nagduaw ko, ingko to Victor, na ano ka man? Siya, Choy, gihiluan ko. Ingko, di man paagi ang paghilo sa imo. Gibutangan hilo ang tanduay. Sabi mo lang, perti ka gwapa si asawa. Pero, why siya nag-enjoy? Giubo-ubo siya, hindi na siya kasarang sa paglabing-labing si asawa. Kag ang asawa nagsiling, hindi kagid magpulo palapit sa akon kay i-medical ko, basi kung matakdan ko sa imo balatian nga TV, kag hindi ko kabalik dito sa kunobra. Tungod kay
natudluan na, gapamati na sa pulong sa Diyos. Pero tungod kay nagasunod sa multitudes of doing evil, kalaglagan ang nagago. Everybody say, kinala na Kristohanon. Mangin mabakod siya, hindi lang sa pagsiling yes. Kundi mangin mabakod siya sa pagsiling no. Palakpakan na ito na Ginoo. Nga, kung lang taon na ton, ang gitawag yung another nga division. Basahan ta. The multitudes, repeat after me, the multitudes doing evil should not be imitated. Hindi kagid magsunod sa kadaman tungod kay majority ang naghimo sing malain. Hindi ka magsiling nga, damo gahimo sini. Hindi ka magsiling nga, kung maimpirno magigaling, damo man kami. Hindi ka magsiling sina. Kaya amo na ang gitawag principle sa Richmond, nga nagpati siya kadamo siya upod, pero pag abot dito sa impyerno, nag-isahanon na siya. To kay mag-isahanon kapag pagkasala, isahanon ka man nga silutan sa Ginoo. Nakita gali niya dito, nga din kwarto-kwarto ang hill. Nakita gali niya nga kasi isa sipirited. Tungod kay amo na to ang gitawag area nga way na sing comfort. Ti kung gitawag yang may upod ka, makumport ka. Pero nakita niya nga nag-isahanon siya. Nagsalig siya nga sa buhi pa siya, damo sila. Pero sa didto na, sa silot, nag-isahanon siya sa pag-atubang. Amo na nga, the multitudes doing evil should not be imitated because they are bad guides. Hindi ka magsiling kung majority ang gahimo sing malain, majority ang gapanugal, majority ang gahubog-hubog, majority ang gitawag gainom, gitawag gatik sa siyabo, majority ang gitawag gayup-yup marijuana. Tandai gina, they are considered as bad guides. Hindi na maayo nga guide sa imo kabuhi. Everybody say amen. Ikaduha, dishonorable guides. Hindi na mga honorable nga mga tao. Way nagipadunggan nga mga tao. Nagapakadto na sa prisuhan, nagapakadto na sa gitawag kamatayon, nagapakadto na sa ospital. They are considered as dishonorable guides. Kagdayon imo makita, unprofitable guides. Way kagid ganansya. Kung mag-upod ka sa nagahimo sing kalainan, because of the reason that they are many who are doing what is evil, imo makita iya, hindi kagid makaganansya. Ikaw na lang ang malaglag. Palakpakan na to na Ginoo. Because they are considered as dishonorable guides. Waay sing isa sa ilang nga gipadunggan sinang area. Ang nagahimo sing malaot, way isa nga ginikalala nga hero kung baganihan. Ginakilala nga mga tao nga din imo makita iya kontra sa sosyedad, sarot sa gitawag katilingban, kag hindi ginadawat nga mga maayo nga tao sa community. Amo na nga wise gid si Moses. Hindi kagid mag-upod sa nagahimo sing malaot. Kagdayon, dangerous guide. Nga delikado ni nga guide. Tugog kay nagadulong na sa imo sa kalaglagan. Nagadulong na sa imo sa balatian. Nagadulong na sa imo sa kapahamakan. Nagadulong na sa imo sa kamatayon. Sabi mo lang, nga gisugiran ta, nga gisubong na ton sini, gitunaan na ton sini. Balikon na kon akong hambal bala. Atong isa ka duki. Magambal ka dito
sa England, gitawag na mga duke kag mga earl. Kuha na iya, member na sa, lapit na sa royal family. Lapit na sa kay Queen Elizabeth. Kay kalabanan sila mga member sa House of Commons. Mga gitog member sa Parliament sa London. May isa ka duke. Nagisagod niya ang isa ka preacher. Gitatap niya. Gipa-eskwela ang kabataan. Gisuplayan sa tanan. Sa dira ng pag-abot na sa kamatayon sa duke, gipatawag ang preacher. Siling ang duke. Nga preacher. Nga way ko kalinong sa kamatayon ko. Nga, why is it that there is something wrong? Doon nabatyagan ako nga, hindi amo ang lakat sa akon nabatyagan. Kakulba, kahadlok. Naghibi ang preacher. Sila nga preacher. Abi mo lang na nabatyagan mo, tugod na sa sala mo, tugod na sa ibil sa imo, pamatasan. Tugod na sa gihimo nimo nga kalautan. Abi mo lang gisinggitan sa saduki. Ngaway ko nimo sugiri. Nga karon lang ko nimo sugiran. Nga tagamatayon ako. Hindi na ko kaliwat sini. Way kapulos nga klases preacher. Way kautang kabalaslan nga preacher. Gisagod ta ka. Gipakaon ta ka. Giedukad ako ng imo kabataan. Agud sugiran ko sa malaot. Agud makadikaw ko sa malaot. Pero way ko nimo sugiri sa malaot. Kag dining malaot, nagputos na gali sa akong kabuhi. Kag din, magasulod ko sa eternidad. Nga diin kandidatos kalaglagan. Hindi subong sina kita. Hallelujah. Kung may isa magigaling sa aton, nga din magkanto sa kalaglagan. Magkanto ta sa kalaglagan nga nagabagting ang pagtulunan nga diin palayo sa ibil kag paghimo si mayo. Palakpakan nato na Ginoo. Tawala. Sabi mo lang hindi nilahog-lahog ang topic before we partake. Si Saint Agustin kag si Thomas Aquinas nabliss ko sa sini nga mga tao. Si Saint Agustin sa iya panahon popular katama ang Latin words. Naghambal sa Latin. Homo libero arbitrio emancipatos ad Deo. Pertika, ini nga gitog halambalanon sa Latin, nangin kumon nga gitawag nga lifestyle sa mga tao. That man is created as a moral being. He has nothing to do with God, but with himself alone. Ang tao gi-create, isa ka moral being, isa ka hilway nga tao, way labot ang Diyos, kundi mahimo niya ang iya gusto siya kaugalingon. Si Saint Agustin nagitawag iya, nagbutang sing gitawag kung karon pa mga tarpaulin, to counter sa sininggitog popular belief, multitudes of people nga di nagahimo sing malaot. Iya gibutang sa Latin, Deo solo dominante liberemos. Man is most free when he is controlled by God alone. Ang tao mahilway lang kung ang Diyos ang magkontrolar sa iya. Palakpakan na ito ng Ginoo. Hindi mahilway ang tao siya desisyon. Mahilway lang ang tao kung magdesisyon ang tao nga taga niya ang Diyos sing pagkontrol siya kabuhi. Everybody say amen. Everybody say amen. Ini sige tawag Thomas Aquinas.
Amo ni siya kung maglantaw ka sa library, volume o box. Ya sinulat. Kung di ko magsala, guro, theologica, summa theologica contra gentiles. Siya niya nag-repute sa mga tao, sa mga maalam ng mga tao, nga nagapati nga way Diyos. Siya ni. Kagdayon isa kation sini may gitawag sa encounter sa Ginoo. Pagi sa vision, kag sa revelation. Nagsiling ko nung Ginoo siya, Tomas, nagsulat kasing maayo para sa akon. Imo ko gidipinsahan sa mga tao nga way gapati sa akon. What kind of reward nga imo pangayoon sa akon? Ano ang imo, ano nga padya ang imo gipangayo sa akon kay hatag ko sa imo? Siling ko no si Tomas Aquinas, Ginoo, hindi ko mangayo manggad. Ginoo, hindi ko mangayo kaalam para kay Solomon. Hindi ko mangayo kaayuhan sa lawas. Ang akon pangayoon nga reward, ikaw. Ikaw ang akon pangayoon nga reward para sa akon. Perti kaalam nga taon. Kagdayan kung imo lang taon, sa gilantaw na kun ang ila sinulatan, imo makita St. Augustine and Thomas Aquinas describe evil in 3 Latin words. Gidescribe nila ang evil. It is a corporate study. It is a connected study kung imo lang taon ang sinulatan ni St. Augustine. Sa City of God, kagdayon sa sinulatan ni Thomas Aquinas, imo makita 2 Latin words, negatio, negateo, con negatio. Ikaduha, privateo. Ikatatlo is actuusa. Ano ang word nga gitawag negateo? Ano ni ang word? Sa in English nga gitawag gitranslate halin sa Latin, amo ang word nga negation. They describe evil things as negation. Nagkahulugan means refusing, denying or denial. Ang isa ka maalam nga pare nagsulat sa Visayan Comprehensive Dictionary, si Cabonce, naghatag sa specific nga meaning sa word nga negation nga nagkahulugan pagdumili, paglimod, pangulipas, panghimakak, di pag-angkon, always move in the opposite direction. Kagdayon, absence of something or quality. Entonces, kung ara ang evil, ara ang word nga evil, ara ni nga mga butang. Because these two angelical scholar, nagsiling, nga din kung mahibalaan ni mo na nga evil na, tungod kay always refusing. Kung gisugo ka sa Diyos, ang sugo sa Ginoo sa imo, mga muyo ka. Kung mag-refuse ka sa pagpangamuyo, you are considered as committing evil deeds. Kung nagsugo ang Ginoo sa pagpuasa, kagdayon you refuse, nagdumili ka. Kung sa Cebuano, di ka muangkon nga ini sugo sa Dios. Tungod kay may rason ka nga imo pud rason contradictory sa pulong sa Dios, you are considered in the sight of God, you are committing evil. Everybody say amen. Kung gidinay nimo ang existence sa providence sa Dios, gidinay mo ang mga hatag sa Dios, kag ina nga denial nga mga hatag sa Dios, amo nang rason nga way ka nagpasalamat, you commit evil in the sight of God. Everybody say amen.
Kag dayon imo makita iya always move in the opposite direction. Kung ang Ginoo nagsugo sa imo, nga diin, magsimba ka. Gisugo ka sa Ginoo, nga moalagad ka tuod-tuod, kag dayon opposite ang imo direction, tungod kay may kaugalingon ka nga ideya para sa imo kaugalingon, imo makita, masugot ka kag sa hindi. Mayo ka na taon sa iban. Siguro makarason ka because it is very easy to find a reason for anything. Pero in the sight of God, you are considered as evil person. Everybody say amen. Everybody say amen. Kagdayon, absence of something or quality. Gusto sa Ginoo nga butangan quality ang imo kabuhi. Gusto sa Ginoo nga din imo makita hindi ka mag-intra sa kalautan. Hindi ang Ginoo killjoy. Hindi sa killjoy nga Diyos. Gidilian ka sa kalautan to kay hindi na makapalipay sa imo sa dalayon. Paon lang na ni Satanas. Gipanaan ka lang. Pero kalaglagan ang dason sila. Gusto ang Ginoo nga magmalipayon ka. Amo na nga butangan quality ang imo kabuhi. Gibutangan kanya paghigugma sa sulod. Tungod kay wala na si pinaka-quality nga kabuhi sa isa ka tawo kung ang iya paghigugma ato sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo sila. Pero kung suayon mo absence of something or quality, ang Ginoo, He's not after for the quantity sometimes. Gusto siya quantity, pero labaw sa iya ang kalidad. Nga, sa dira nga nakig-away si Gideon, sa pilak ka tausan nga mga kaaway nila, may nagpresentar, mga 20,000 ang nagpresenta. Silang Ginoo, damo lang ni. Lawaga nga ang nahadlok papulia. Damo nagpalauli kinahadlok. Silang Ginoo, kuan pa ni? Damo pa? Pagkatua sila sa suba, kag isugua sila sa pagpainom. Ang mga nag-inom nga nagduko, kag nag-inom sa tubi sa suba, laina. Pero laina ang nag-inom nga ginamit ang ila kamot kag dayon. Ang ila kamot among gihimo nga gitog baso agon makainom. 300 lang ang naghimo nga din mag-inom sa ila kamot. Siling ang Ginoo, inang 300 amo ng quality nga mga tao nga makig-away sa ibil. Palakpakan nato na Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, quality nga kabuhi. Everybody say. Ang gusto sa Ginoo sa Christianity, quality nga pastor. Ang gusto sa Ginoo, quality nga membro. Quality nga manug-alagad. Quality nga gitog manug-simba. Quality nga manug-pangamuyo. Amo nang handom sa Ginoo eh. Yes. Ano ning gitog pribateo nga word? Ang word nga pribateo, gikuha ang in English nga word nga prohibition. Ano ni? Some sort of deficiency. Some sort of deficiency. Dayon, lacking something necessary. Ang evil gali, imo makita lacking something necessary. Everybody say amen. Kung ang imo pag-alagad, pagsimba, pangamuyo, pagtambong sa gitawag ya 24/7, pang-witness, debosyon, kung imo na buhinan, that is the word deficiency. Everybody say amen. Everybody say amen. Hindi malipay ang Diyos nga buhinan mo ni.
Kung gasimba ka, gahatag ka, gapangamuyo ka, hindi gusto ang Diyos nga buhinan mo ang paghatag. Because that is considered as evil. Lack of conformity to the established rules or law. Lack of conformity, want of conformity or lack of conformity to the established rules or law. May mga rules na nga sundo naton sa atong pag-alaga. Everybody say amen. Kung hindi ganita, pilion la naton kag ang importante nga butang hindi naton kung pablihan tungo kay way taluyag sila nga mga butang, sukton ta sa Ginoo, hindi sa aton nahimo kundi sa wala naton nahimo. Nga si Sapphira kag si Ananias napatay in the presence of the apostle. Way gipangitai sila sa ilang gidala. Gipangitaan sila sa ilang gitago. Everybody say amen. Way sila pangitae sa ila gipresentar. Gipangitaan sila sa ila wala na dala kagitaguan. Ang Ginoo gapangita sa aton eh. When stand in the presence of God, arita sa simbahan, isa sa mga butang nga gipangita sa Dios, pila ang aton ginbilin? Pila ang way naton ginhimo? Pila ang aton kakulangan? Amo na nga constantly, we keep on examining ourselves. Pirmi taga-examine sa atong kaugalingon, hindi kay nag-examine ta sa kaugalingon, agud ipadayaw ta sa mga tao, ipadayaw ta sa presensya sa Dios, gina-examine na to itong kaugalingon, because He is a perfect God. Palakpakan na to na Ginoo. Perfection is in His nature. Gusto siya nga din imo makita ya, kumplituhon kaniya. Hindi kaniya angul-angulon nga panahon nga maglambot ang kamatayon. Kaangay sa kagitawag kay Apostol Paul nga nagsiling siya, natapos ko na ang pagdalagan sa lumba, nabantayan ko na ang pagtuo, kag nagapaabot na sa akon ang korona. Sa pagkamataro nga gitagana, hindi lang sa akon, kundi sa tanan nga nahigugma sa iya. Palakpakan na ito na Ginoo. Si Ginisos na nagbitay sa cross, anong sila ya? Consumatum est. Tapos na. Everybody say amen. Dayon, kung imo tanaw, ining word nga privation, tanan ta sini, waay ni gipasino. Samtang buhi pata. Gibuhi ta sa Ginoo, hindi kay mag-enjoy lang sa aton kaugalingon. Gibuhi ta sa Ginoo agud nga mag-enjoy ang Dios sa aton. Palakpakan nato na Ginoo. Isa ka Hindo gipamangkot. Holy men, isa sa holy men sa Hindo gipamangkot. Kung ihatag sa imo ang tanan, ihatag sa imo ang tanan. Ano imo gikinahanglan? Profesyon? Pagkatapos sa profesyon mo, mangobra ka, job. Pagkatapos sa job, sa imo job, sweldo. Pagkatapos balay, pagkatapos sa lakyan. Kung ihatag sa imo mabaton mo ni tanan, ano ang una mo nga move? Perti kadamo sabat. Ano ang una mo nga move? Kag siya mismo nga namangkot, may sabat man. Pero sa naglantaw ko sa iya, way sa katuon sa isakto nga sabat, siya mismo pamangkot. Tungod kay ang Christianity lang, hindi ang Hindu ang makasabat. Tungod kay ang Hindu, damo sila Diyos. Ang Christianity lang ang makasabat. Kag ang isakto nga sabat, kung hatagan ka sinitanan sa Diyos, imo makita ang isakto nga sabat, gamiton mo para sa kadayawan sa Diyos. Gamiton mo for the welfare of the advancement of the kingdom of God. Gamiton mo for the welfare of other people. Entonces, ang Christianity lang, ang pamangkot sa Hindu, ang Christianity lang ang makasabat. Palakpakan na ito na Ginoo. Tungkol ang Christianity, amo ang gitawag reliyon
nga diin may expertise, may masterpiece sa paghimay-himay sa malain kag sa maayo. Kag pagsikway sa malain kag paghimo sing maayo. Palakpakan nato na Ginoo. Ikatatlo nga word. Ining gitawag aktuusa. Dira gikuha sa English ang actual, actually, actuality. Tinuod nga ara. Ito says, if you are honest, hindi ka lang magtinikal. Tuod gid nga ara ang ibil sa aton. Everybody say amen. Tuod gid. Ito testimony ni Bergabi bala. Bergabi palihog tindog. Bergabi palihog tindog. Ano tong imo exhortation? Iya na diskubrihan nga diin sa mag-isahanon siya, may malaot gid nga magtuhaw siya panguna-una. Pagpakan na to na Ginoo. Aktual ni. Hindi mo nimo panghiwalay. Because it is a third element nga gintunan nila ni St. Augustine kag ni gitawag sa Evangelical Scholar nga si Thomas Aquinas. Tinuod ni nga ara siling pas sa Visayan Comprehensive Dictionary. Tinuod ni nga ara presente nga nagakatabo. Everybody say amen. Tinuod ni nga ara kag presente nga nagakatabo. Amo ni nga sa gitawag aktuosa, actuality. Ara ni. Sa matulog ka ara ni. Sa magmata ara ni. Sa maglakat ka sa dalan, araan eh. Pero ang pinakatahom lang mo ni, nga kon makaintindi ka sa imo relasyon sa Dios, ara ni, pero mangin imyon kasi ni, ito kinakahibalo ka sa solusyon. Palakpakan na ito na Ginoo. Kahibalo ka sa solusyon. Dito sa Africa, sa Reader's Digest, may nabasa ko. Naglambot dito ang mga experts sa ito nga tribo. Pirti ang malaria. Hindi lawglahok ang malaria. Ang malaria dito, cerebral malaria. Damo gali klases malaria. Inang cerebral malaria, hindi na lawglahok, ang atakihon sina, ang imuutok, mabuang ka, antes ka mapatay. Sila nagkanto dito, gi-immunize sila. Pero natingala sila. Nasa dito sila. Ang mga bata, ga-uba-uba lang. Ginagagat sa lamok, way moskitiro. Kay balo ka sa mga Aprikano, way mga bayong iban, gadabok lang. Naintriga sila. Nga. Way maninapatay sa malaria man. Abi mo lang, pagi sa interpreter ilagi usisa. Siling ang gitawag ya chieftain, ining malaria, halin pa ni sa amon katigulangan. Kagamon ni masakit dire. Pero gidala sa dito sa isa ka kahoy, yun siya, may magmasakit sa amon ning bulong nga kahoy, ang duga sineya, kung amon gitawag ya imnon, imo makita iya, ang masakit namon madula. Siling ang gitawag nga mga nagkanto ditong mga European. Amo ning sabat, dako ni nga manggad ninyo kung aton ibaligya sa pharmaceutical company. Siling sa way na mo ni ginabaligya. Amo ni among treasure sa sini nga lugar. Nagpaintindi, ara ang malaria, pero ara ang bulong. Pagpakan na ito na Ginoo sini. Ang problema karon sa virus, amo ni ara ang virus pero may bulong. Everybody say amen. Ang Pfizer mala to, pilatong napatay gitilawan injection, patay. Ambot bila ka sa ato kung mag-abot ng vaccine pa injection. Ara ang bulong pero gina-process pa, hindi pa masiguro ang pagka-ebektibo. Pero ang Ginoo lain. Waay pa nahulog si Satanas sa langit, may bulong na ang Diyos. Palakpakan naton ang Ginoo. May bulong na ang Diyos sa ibil.
Amo gani na nga imo makita naguna sa gihulog si Satanas diri sa duta. Kag ang hambal sa Biblia, pagkalipay kamo nga mga tagalangit. Pero pangasubo kamo kag paghibi kamo nga taga-duta, kay nanaog si Satanas dira sa inyo nga di nagabalingaso ang kaakig to kay nakahibalo siya. Hapit na iya panahon. Pero ano gihimo sa Ginoo? Ang nanaog nga panulay gisunod niya. Kag sino ang nagsunod? Ang nataos pasungan. Kag ang napatay sa cross. Patpakan na ito na Ginoo. Siya ang solusyon. Siya ang baksin sa evil. Siya ang bulong sa evil. Kag siya mismo ang nagsiling. Ang kaaway nagkari sa paglaglag, pagpatay, kag pagpangawat. Pero ako nagkari, agon makabaton, kamusing kabuhi. Kabuhi nga madagayaon. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga sa panahon nga magtikas sa tinapay, hindi ka maglawlaw. Amo na nga sa aton dire, gilain naton ang sistema. Pasalamat ko gapon nga diin. Damo pa sini ang nagpuasa. Everybody say amen. Na. Anong hambal sa Biblia? Sa pagkaon ninyo kag pag-inom, magkaon kamo nga may pagtahod, pagrespeto. Nga, amo ni ang baksin, palapakan nato na Ginoo sila. Amo ni ang bulong. Yes. Tungod kay may tatlo nga natabo sa cross. Una nga natabo, gidemonstrate sa Ginoo ang iya paghigugma sa tunga sa pag-antos sa iya anak nga bugtong. Everybody say amen. Amo ning cross. Amo na ang simbahan nga way cross, piki na nga simbahan. Hindi na nimo madugangan eh. Pero ang simbahan nga may nagabitay pa, piki man na. Kay way nagabitay ang cross. Pagkapatay sa cross, gilubong ni siya 3 kaadlaw na banhaw. Kag ika-40 kaadlaw nagkayab, kag buhay sa dito sa langit sa pagpamati sa atong mga pagpangamuyo. It is considered theologically the unfinished work of Christ. Di na matapos ng trabaho ni Kristo Jesus. Anong trabaho niya? Gaintrigar siya sa pagpangamuyo naton sa Amay. Palakpakan naton na Ginoo. He is a mediator. Siya ang nagpatunga. Nga kung kaysa nga ton kabuhi, hindi maukihan sa Amay. Tungkol sa aton pagkamakasasala. Pero kung maginulsol ta, ang iya garantiya, amo ang iya dugo, nga din makapatawad sa aton mga sala. Amo na hindi naton lahug-lahugan, hindi naton abusaran. Amo na siling pa sa Biblia, kung magparte ka, you must be aware. Kinahanglan may paghinulsol sa sulod mo. Ano ang paghinulsol? Anong word ng paghinulsol? Ginakilala mo nga ikaw sala, ang Diyos ang isakto. Kag ginakilala mo nga maghihimo ka nga malain, kag ang Diyos wala na hamuot sinang malain. Nga imo na nakilala nga malain at tubangan sa Diyos. Entonces, ang tuod nga paghinulsol, nagsiling ka, Ginoo ikaw ang isakto. Ako ang sala. Pero, bisan ako ang sala, tungod sa imo paghigugma, mangin isakto ko tungod kay napunan ka sa grasya. Palakpakan na ito na Ginoo. It is an overwhelming demonstration beyond undescribable manifestation of the love of God. Hallelujah. Munang cross. Kagda sa cross, imo makita ni mo giano pagpirde sa Dios ang ibil. Giano pagpirde. Amo na nga siling pa ni Apostle Paul in connection with the victory and the triumph of Christ at the cross. Nagsiling si Apostle Paul, kung nahibalaan lang sa mga pangulo sa sining kalibutan, nahibalaan lang ni Satanas. Hindi niya ilansang ang Diyos sa himaya.
ang Ginoo sa himay. Nagdira iya sa cross, amo ang garantiya nga hindi ka mapatay, nga magkabuhi sa ibil. Tungod kay ining napatay na banhaw ni siya, kag nagapamati sa imong mga pagpangamuyo. Pagpakan na ito na Ginoo. Amo na nga sa magapartik ta karon, tandaan tagid nga diin gusto ang Ginoo sa imo desisyon. Daton balalang taon. Nga grabe ang ibil. Nga grabe ang ibil. Tukay ang ibil, amo nila kapahinulsol sa Diyos. Kasi lang ka na ginulsol ang Diyos? Yes. Basahon ta. Paskugon ta. Sa pagkakita sang Ginoo, nga ang ginahimo sang mga tao sa kalibutan, puro na lang kalautan. Kagang ila ginahuna, pirme malain. Versikulo 6. Paskugon ta, naghinulsol siya, nga ginhimo pa niya ang tao sa kalibutan, dako gid ang iya kasubo. Oh? Wala. Just think it again and again. Ito si ng isa ka tao, magkabuhi, pirmi sa malaot. Hindi nakapasubo sa pamilya. Kung kayo magsubo, mag-iya pamilya, kung mahimo sa malaot, iaabyan. Pero ang una ginagsubo, ang naghatag sa ising kabuhi, pagpakan na ito na Ginoo. Entonces, kung ang isa ka tao hindi siya maghinulsol, kung ang isa ka tao hindi siya magtikyop, halin sa ibil, pagkanto sa paghimo sing maayo, imo makita iya, naghinulsol ang Diyos, naghihatagan sa sing kabuhi. Everybody say amen? Naghinulsol ang Diyos, nga natao ka sa sining nga kalibutan. Naghinulsol ang Diyos, naghihatagan ka pa niya sing gininawa. May pa mga muyo ka para kay Hub, nga nagsiling, Mayo pa lang, nga sa pagkatao na kon, ginkuga na lang ko sa akong ilay. What's the use of life? Anong purpose mo kabuhi? Kung mapatay ka nga naghimo sing malaot, mapatay ka nga wala ka kagitawag kahimo sa mga maayo nga gipahimo sa Dios. Ano nga ba ni Salomon? Bisan makapamata ka pa sing ginatos, kag makatinir ka si linimo kakatuig, kag hindi ka kakita sing maayo, maayo pa ang isa ka bata nga natawo sing ahat sa imo. Kag amo ni naintindihan ni Joshua eh. Ano sila ni Joshua eh? Magkatindog ta. Allow that this word will be quickened, will produce an element of spiritual revival sa aton kabuhi. Baskugon ta. Anong hambal dere? But if it seems evil unto you, baskugon ta. But if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Kung malaot, kung malain para sa inyo ang pag-alagad sa Diyos, magpili kamo sa sining adlaw. Hindi sa dason adlaw. Sining adlaw kung sino ang inyong alagaron. Balik ko na kung gihambal, I would like to be honest. What is the word mindfulness? Ang word sa principle sa mindfulness, sa pagkamanggihuna-hunaon, ang word nga mindfulness, nagkahulugan ni pagkamanggihuna-hunaon. Repeat after me. Pagkamanggihuna-hunaon. Amuning gihandom sa asawa si Abana.
nga kinahanglan manggihuna-hunaon sa si obligasyon si asawa. Amo na yung gihandom sa asawa sa ang bana si asawa nga ang asawa manggihuna-hunaon sa iya pagkinahanglan. Amo na yung gitawag nga cry of the hour sa mga kabataan na naghandom nga ang ila ginikanan maghihuna-hunaon, mangin mindful sa ila pagkinahanglan. Kag ang gitawag ang kabataan amo ning gihandom nga diin may ang ginikanan naghandom sa kabataan nga diin mangin mindful sa ila obligasyon sa ila ginikanan. Right? Pero what is mindfulness? Mindfulness nagkahulugan ni sa pagtutok, sa pag-focus sa present moment. The basic element of mindfulness amo ang pag-treasure sa karon. Everybody say amen. Tungod kay ang nagligad only existed in your memory. Ang gitawag ang imo pala abuton, ang future times only existed in your imagination. Kag ang Diyos ya, ang importante ang karon. Pagpakan na ito na Ginoo. Amo na siling pa ni Joshua, magpili kamo karon. Kung sino ang inyo alagaro. Ang Diyos bala sa aton katigulangan. Pero siling pa niya dire, as for me and my house, we will serve the Lord. Pero para sa akon, kung malain sa inyo, if it is evil sa inyo, ang pag-alagad sa Diyos. Pero para sa akon, ako, kang akon, bugos nga panimalay, malagad kami sa Diyos. Amo bala na ang aton. Kasi nagsaad pa ta sa Diyos, boss, malagad ko tudo-tudo. Boss, mubihan ako sa akong bisyo. Dason tuig pa kumbiya. No, hindi. Karon ang gikinahanglan sa Diyos. Kay karon ka nga mukaon sa tinapay, kag karon ka mo inom sa kupa. Ang gilantaw sa Ginoo is the present moment. Kay kahibalo ang Diyos nga ang imo present moment, ang imo karon, amo na ang pundasyon sa imo buwas. Maayo gani ang imo paghimo karon, siguruha nga may maayo ka buwas. Sino na nagpasalamat nga nagakalipay karon tungo kay sa nagdigat, ila gihalungan ang ila ang adlaw nga gihatag sa Dios ila. Hallelujah. Muna nga, just be aware. Siya na ni mo, Lord, sa mag-uyat ko sini nga kupa, magkaon ko sini nga tinapay. Buguson ko karon. Made, manaad ko karon. Nalagaron tagi ka. Kung ang iban may handong sa pagbiya, ako di kumawi. Buligi ko sa akong pamatuod. Anong hambal ni Lot? Nga si Lot mangin apuhan ni Kristo? Nga gipili siya nga mangin apuhan nga hintil? Kadamo sa mangin apuhan sa Israel ng mga babay, pero nagpili ang Ginoo sing Moabites, alienated from the covenant of God. Ha? Anong ara kay Ruth? Siling ni Ruth, hindi ko pag-ayo sa pagpalayo sa imo. Siling pa niya kay Naomi, diin ka makadto, dito ko makadto. Ang imo katawan, mangin akong katawan. Diin ka mapatay, dito ko mapatay. Diin ka ilubong, dito mo ko ilubong. Kag ang labaw sa tanan nga nakapalipay sa Dios, ang imo Dios mangin akon Dios. Hallelujah. Hallelujah. Amo na nga deklarasyon sa hindi ka pa maghalin sa sining nga kalibutan ang gikinahanglan sa Dios. Hindi ka mag-upod sa nagahimo sing kalautan. Ano man na katahom, ano man na ka makakulunyag, ano man na kapopular, hindi ka magsunod. Ito kaya di mo gisunod ang isa ka Diyos.
nga gusto nimo dipayon sa bugos mo nga kabuhi. Hallelujah. Let us bow our head. Igambal ka sa Ginoo. Sige na, Ginoo. Sige na, Ginoo Lord, salamat nga buhi ko karon. Salamat nga diin may opportunity ko sa pagkaon sa tinapay. May opportunity ko sa pag-inom sa kupa. Sa pagdumdum sa imo sakripisyo para sa akon. Kag ako kumbinsido nga ako nga imo anak nga gikabudlayan mo sa krus. Nga hangtod karon nagapangabudlay ka pa sa akon. Wala nimo ko gipabayrusan. Wala nimo ko pagutumi. Way ko nimo gipaubahan. Ang akon balatian nga gibatyag, way kapatay sa akon. Ang nagapamatay nga balatian, way kalambot sa akon. Tungod kay may plano ka pa sa akon kabuhi. Hallelujah. May handom ka pa para sa akon. Base kung kaisa utod kag abyan, way ka na maayong handom sa imo kabuhi, hindi ka magpatunto sa ibil. Way galiwat ang Diyos, may maayong nga handom ang Diyos sa imo kabuhi. Tuod-tuura ang Diyos. Pakamati ang pag-alagad sa Diyos. Unungi ang Diyos, kaya ang Diyos hindi magapabaya sa iyo. Sa magkakanta ta, makigambal ta sa Ginoo. Sa hindi ka pa magkari, usisa ang imo tagipuson. Hindi ka magsiling nga, Lord, hindi ko takos. Tungod kay, hindi ka lang takos kung ikaw nakadesisyon na nga manginmatay ka sa paghimo sa ibil. I-discourage ta ka kung sa imo pong namang siling ka, manginmatay na ko sa sining nga bisyo, manginmatay ko sa sining nga sala, balunon kunis kamatayon, hindi ka na magkanto dire. Pero kung makasiling ka, Lord, desisyon ko ni nga, hindi na ko manginmatay sa pag-upod sining nga bisyo kakalautan. Buligi ko, Ginoo. Nga ang tinapay mangin realidad ni nga pagkaon sa akong kalag. Buligi ko nga ining simbolo sa bino nga amo imo dugo. Simbolo ni nga andam ka pas pagpatawad sa akon kalautan. Kag andam ka pagi sa balang espiritu sa paghatag sa akon sing kusog. Nga diin sa pagguwa na kon karon sino man ang maghagad sa akon. Ano man kadamo ang maghagad sa akon. Ano man kabantog nga majority ang magguyod sa akon sa paghimo sing malaot, masiling ko, no! Tungod kay, nakaintindi ko sa akon ginahimo nga ikaw, naghigugma sa maayo, kada gadumot sa malaot. Makikambal ta sa Ginoo. Yes. Pakighinon-anon sa Ginoo. Sigar na Ginoo, Lord. Hayag sa imo tubangan ang akong mga kakulangan. Hayag sa imo tubangan ang akong kalautan. Pero hayag man sa imo tubangan nga sa sulod sa kong tagipusoon, may handom ba ko nga hindi mag-unong sining kalautan hantod sa akong kamatayon. Sikway ko ni. Desisyonan ko ni sa pagsikway. Kag magakabuhi ko sa pag-alagad sa imo. Buligi lang ko. Kaluy lang ko. Padumdumal lang gikupir sa akong obligasyon na sa imo. Yes, dalayaon ka, Diyos. Sa palapit ka, padayon ka sa pagkontak sa Diyos.
Sa magalakat ka pakadto diri sa lamisa, padayon ka nga makiginunanon sa Dios. Sa magakaon ka, makiginunanon ka sa Dios. Sa magainom ka sa sining nga kupa, makiginunanon ka sa Dios. Kag sa tapos, makiginunanon ka sa Dios. Kag magwa ka sining nga duog, pangabaya ang balang espiritu sa bag-o nga kusog nga ihatag niya sa imo. Sa pagbato, sa papakig-away, batok sa yawa. Sa ibil. Yes. Sigano ni mo, Lord, kusang loob ko ni, namusahin ko sa imo. Kag makig-away ko, upod sa imo. Sa anuman nga magbutang nga din. Ipatubang, i-allow nimo nga, atubangon na kon. Ano mga malaot, makikatubang ko nga may kaisog.